Kumusta mga kinigiliw kong tagapakinig? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Sana'y layo kayo sa sadyang kapamagan. Bago tayo mag-umpisa ay gusto ko lamang pasalamatan ang ating walang sawang taga-subaybay ng ating kwento. Maraming maraming salamat. Ang ating kwento ay hango sa totoong istorya sa Barrio Santa Ines. Maagang natapos ni Ulysses ang gawaing bukid. Binata at 20 anyos lamang siya ngunit sanay sa mabibigat na trabaho. Nagpaalam ito sa kanyang lolo Yulo na dadalo sa sayawan sa kabilang baryo. Alam niyang maraming magagandang kadalagahan ng dadalo doon. Apo, dali mo ang kutsilyong gawa sa buntot ng padi. Isuot mo ang basyo ng bala at tanso bilang pintas. Proteksyon mo yan laban sa mga masasamang elemento. Paalala ni Lolo Yulo. Agad tumalima si Ulysses dahil taglay niya ang dugo ng isang albularyo. Ay lapitin siya ng kakatuwang pangyayari. Unti-unti na siyang sinanay ng kanyang lolo upang maging ganap na albularyo. Hindi lang basta albularyo, kundi isa ring bantog na babaylan sa kanilang angkan. Si Lola Martina, ang asawa ni Lolo Yuno, ay isa sa angkan ng mga babaylan. Habang si Lolo Yuno ay nasa angkan ng mga albularyo. Sila ang bantog na manggagamot, hindi lang sa kanilang lugar, maging sa kabilang bayan man. Pagkuway nagpaalam si Ulysses nang tawagin siya ng kanyang mga kaibigan. Sa Barrio San Matias, masayang nakikipagsayawan si Ulysses kasama ang mga kaibigan ng mapadago ang tingin na sa kakarating ng nadilag. Dahil maliwanag ang ilaw ay kita niya ang mapang-akit ng ganda. Nagpaalam si Ulysses sa mga kasayaw upang lapitan ng dilag. Hindi mailap ang bagong kakilala at ilang beses itong naisayaw ng binata. Halatang binabakuran din ng binata ang dalaga dahil ayaw niya itong isayaw ng iba. May kakaiba siyang nararamdaman sa pagkatao ng dalaga. Bukod sa malambing, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Mayumi ang pakilala ng dalaga kay Ulysses. Punto 12:00 ng gabi, pinulungan nito ng dalaga na kung maaari daw silang lumabas at maglakad-lakad. Ulysses, gusto kitang makausap ng sarilinan. Malambing na wika ni Yumi. Agad namang nagpatiw na ang binata. Pagkuway saglit, nagpaalam si Mayumi dahil bibili daw ng maiinom. Hindi sana papayag si Ulysses na ito ang magbabayad ngunit mapilit ang dalaga. Dalawang naka-plastic na soft drink ang bitbit ng nakangiting dalaga. Iniabot kay Ulysses ang isa. Habang naglalakad ay panaytawa ng dalaga sa mga kwentong barbero ng binata. Nang maubos ni Ulysses ang iniinom ay bigla siyang nakaramdam ng kaunting hilo at panay ang kanyang hikab. Ipinilig niya ang ulo dahil gustong pumikit ng kanyang mga mata. Oops, bigla niyang naibulastas dahil muntik na siyang masubsob. Hindi siya nahawakan ni Mayumi. Sa inaantok na diwa ay may kakaibang nararamdaman ng binata. Nang hawakan siya ng dalaga ay para siyang mapapasok. Mabigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Naaalarma siya at pagkuway sinisisi ang sarili dahil kaagad na nagtiwala sa angking kagandahan ng dalaga. Kahit pipikit na ang mga mata ni Ulysses ay kita niya kung paanong nagpalit ng anyo ang dalaga. Medyo maliwanag ang buwan kahit may ilang dahon na mga puno na nakatabi sa kanila. Naging mabangis ang anyo ni Mayumi. Ang mga mata ay pulang-pula at nagkaroon ng balahibo sa magkabilang mga braso nito. Tumingala siya sa buwan at umisi kaya kita ang mga pagkinang ng kanyang mga pangil. Animoy siyang siya sa pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Isang masaganang hapunan ang aking dala. Tiyak na matutuwa si Lolo. Nakangising sambit ng dalaga. Gagad na binuhat ni Mayumi ang binata. Kahit may kabigatan ito ay hindi ininda ng dalaga. Pasudsod sa lupa ang naging posisyon ng binata. Tanging mga binti ni Ulysses ang naahawakan niya. Nakaramdam ng panganib ang binata.
Hindi ito tuluyang nakatulog dahil sa kinokontra niya ang antok sa pamamagitan ng isang lating na dasal. Nangihina lamang siya sa hinang kung anong sangkap ang naihalo sa kanyang soft drink. Malayo-layo na ang kanilang narating nang biglang nadakot ng isang kamay ni Ulysses. Ang kasing laki ng kamao ng bato. Kaagad niya itong inampas sa sakong ng dalaga. Kagyat na naramdaman yun ng dalaga dahil sa natamaan ng kanyang buto. Dahil kaagad niyang nabitawan si Ulysses. Matuwal ito na tila sobrang nasaktan. Pagsisisihan mo yung ginawa mo, banta ng dalaga. Bago tuluyang nagpalit ng anyo, nakawangis ng isang mabagsik at mapanganib na nilalang. Isang di pangkaraniwang laki ng aso. Isa ka palang aswang, Mayumi! Ibal na bulaslas ni Ulysses. Kahit nangihina ay umusal ng lasal na latin si Ulysses bilang proteksyon. Inapkap ang kutsilyo na gawa sa buntot pagi mula sa kanyang bulsa. Sinugatan ng maliit ang kanyang daliri upang tuluyang magising ang kanyang inaantok na diwa. Hindi pa man nakuma ang binata ay kaagad siyang sinalakay ng iika-ikang aso, kaya tumalsik ang kanyang kutsilyo. Pinakakalmot ang hinaharang niyang braso. Gusto siyang lapain ng aso at puntiryan ng mga pangil ang kanyang leeg. Mapdi ang kanyang mga sugat at mga kamot. Gayunpaman, kaagad niyang hinablot ang kwintas na bala at ibinaon sa isang mata ng nilalang. Sandali siyang nilubayan ng malaking aso at nagkatawag ito dahil sa matinding sakit na nadarama. Umaagos ang dugo sa lantabong sugat niya. Mas nagiging agresibo ang aswang. Bigla itong nagpalit ng anyo na isang malaking pusa. Patuloy na tumutulo ang dugo sa mga matang may nakabaon na basyo ng bala. Mas mabangis, mas nakakakilabot ang anyo. Agad niya nilundagan si Ulysses, ngunit nakailag ang binata. Nagip ng kanyang paningin ng kutsilyong buntot pagi na kumikinang ang hawakan dahil sa sinag ng buwan. Nakahanda na rin ang aswang na muling magpakabuno. Umiikot-ikot ito sa damuhan. Animoy nililin ng si Ulysses na mahigpit naman niyang hawak ang kutsilyo. Sige, lumusob ka, Mayumi, na aswang. At hindi ka sasantuin ng aking kutsilyo, kumpiyansang hamon ng binata. Agad na umangil at umutungal ang galit na nilalang. Walang sinasayang na segundo at agad itong dinampas si Ulysses. Nagpabuno ang dalawa, pangil at matatalas na mga kuko ng aswang laban sa kutsilyo at ang ingliksi ng isang albularyo at pabaylan. Madugo at maksyon ang labanan ng dalawa. Walang habas na inundayan ng saksak ni Ulysses ang likurang bahagi ng katawan ng aswang dahil batid ng binata na hindi yun gagaling hanggang hindi naaabot ng kanyang dila upang lawayan. Walang ano-ano yung unti-unting bumalik sa pagiging tao si Mayumi. Para mo ng awa, patayin mo nilang ako, magmamakaawa ng dalaga. Bumalik ka na kung saan ka man nanggaling at huwag mong gambalain pa ang baryong ito. Dahil baka sa susunod nating pagkikita, tuluyan na kita. May pagbabanta sa boses ng binata. Ay, muntikan na ako doon Inihingal na wika ng binata. Pagdating ng bahay, kaagad na sinalaysay ni Ulysses ang buong kaganapan. Ang ipinagtataka ko lang, Apo, saan kaya nanggaling ang dayo? Naitanong ni Lolo Yulo. Hindi ko rin alam, Lo. Naawa man ako at nangihinayang kay Mayumi. Ngunit kalabisan na kung mabubuhay pa siya at muling magasik ng lagim, nagugulumihang tugon niya sa abuelo. Kinabukasan ay natuklasan niya may isang babaeng tumatangis dahil sa pagkawala ni Mayumi. Natagpuan niyang wala ng buhay at nakandusay ang katawan malapit sa kasukalan. Mayumi, apo ko! Magbabayad ang sino mang gumawa nito sa'yo. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran sa ngalan ng itim na karunungan, sa pangil ng kidlat ng sanlibutan,
Sa kabilugan ng buwan, muling mag-aasik ng lagim ang mangkukulam at aswang na si Ursula. Sabay iyak, tawa niya ng nakakahindik. Ah! Sigaw ni Ursula habang hawak ang kapangyarihang baston na puno ng puot at galit. Biglang nagkaroon ng kulog at kitlat habang hila-hila wala ng buhay na katawan ni Mayumi patungo sa loob ng kuweba. Sa kabilang dako, maaliwalas ang panahon na walang ano-ano'y kumikidlat na may kasamang pagkulog. Kaya nahiwagaan ang buong baryo sa Santa Ines, pati na ang karatig na mga barangay. Sa Santa Ines naninirahan sina Ulysses, Lolo Yuno at Lola Martina. Ito ang pinakamalapit na baryo sa San Matias, kung saan nakikipagsayawan sina Ulysses. Sa kabundukan na bahagi ng Santa Ines ay may isang kuweba na pilit iniiwasan ng mga taga-baryo. Balita na may malaking sawa na naninirahan kaya walang sino man ang maangas na dumadayo roon. Tanging sina Lolo Uno, Lola Martina at Ulysses ang magkasama sa buhay. Ang pamilya ni Ulysses ay sa bayan na nakatira dahil doon ang kanilang nahanap buhay. 75 na si Lolo Yuno. Samantala, 60 naman si Lola Martina. Sa kabila ng edad, maliliksip pang kumilos ang dalawang matatanda. Panganay sa tatlong magkakapatid si Ulysses. Ngunit mas pinili niyang samahan ng kanyang lolo at lola sa baryo. Dahil na rin sa ito ang nakitaan na magmamana na angking dugo ng pinagsamang albularyo at babaylan. Walang interes ang ina ni Ulysses dito. Bukod sa bugtong itong anak nila Lolo Yuno at Lola Martina ay babae pa ito. Nagkatinginan sina Ulysses at Lolo Yuno habang nagdidilig ng mga pananim. May bumabalik sa isipan ni Lolo Yuno. Ngunit kaagad niya itong iwinaglit. Hindi maaari ang kanyang isipan. Apo, mukhang may di magandang pinapahiwatig ang biglang pagkulog at pag-idat sa gitna ng magandang panahon. So baka may kinalaman dito sa nangyari noong nagdaang gabi sa pantahan ni Ulysses. Malalaman din natin yan na po, tugon ni Lolo Yuno. Ang pagganap isang gabi, tahimik ang buong pamamayanan sa Santa Ines. Tanging huni ng panggabing mga hayop ang ingay na maririnig. Mabini ang ihip ng hangin para sa mga taga-probinsya. Masarap matulog ng maaga. Sa bungad ng baryo, may isang babaeng mabalasik ang anyo, si Ursula. Matalim ang bawat titig niya sa ilang kabahayan doon. Siya si Ursula, ang lola ni Mayumi. Binabayo ng halo-halong emosyon ang kanyang damdamin. 30 taon. 30 taon. Buwat ng kitay lisanin, Santa Ines, sambik ng babae. Baka sa mukha ang matinding puot at hinanakit. Nagimaksik ang kanyang kalooban. Hangin na simbolo ng digmaan. Ipaamoy mo sa akin ang kasugatan. Kumikibot-kibot ang bibig ng babae sa kawalan. Sabay singhot niya sa paligid. Nang biglang papagawi ang kanyang paningin sa isang may kaliitang bahay sa tabi ng punong santol. Walang ingay na lumapit siya doon. Hindi man lang umahol ang mga aso sa naturang kabahayan. Halos lumabas ang mga titid ni Ursula sa pagpipigil ng matinding galit. Naamoy niya ang sinumang umitin ng buhay ni Mayumi. Ikaw pala, Wes, magtotoos tayo. Pagdating ng 3 oras, susubukan muna kita ngayon. Sabay mahina ngunit malutong na halakat ni Ursula. Masarap ang tulog ni Ulysses dahil sa preskong paligid at pagod sa trabahong bukid. Hindi niya mawari kung siya'y nananaginip lamang
na may malamig na kamay na humaplos sa kanyang mga braso, paakyat sa kanyang pisngi. Hinayaan lamang ito ng binata sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Ngunit unti-unti siya nitong sinasakal at may ilang hibla ng buhok ang pumapasok sa kanyang mga tenga at ilong. Dali-dali niyang idinilat ang mga mata, sabay pigil ng mga kamay na sumasakal sa kanya. Nasindak siya ng masilayan ng dugo ang mukha ni Mayumi. May tusok ng bala ang isang mata habang tumutulo ang dugo at nakangisi sa kanya. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Paulit-ulit na sambit ng dalaga habang unti-unting lumalayo sa binata at tumatagos sa dingding. Mayumi! Hapong-hapo na bulaslas ni Ulysses. Sabay upo sa papag na hinihigaan. Hindi maaaring si Mayumi yun. May iba akong nararamdaman kontra ng binata sa kanyang isipan. Kaagad siyang bumangon at sumilip sa bintana nang maamoy ang hindi kaaya-ayang hangin. Pagkuway nakita niya ang isang anino na mabilis nilamon ang kadiliman. Nagtataka, may bumalik siya sa higaan. Upang magmuni-muni, pinilig ang ulo at hinilot ang medyo nasaktang leeg. Nakatulugan ang gumugulo sa kanyang isipan. Inaumagahan. Apo, may dumadalaw ba sa'yo kagabi? Seryosong tanong ni Lolo Yuno. Napamaang si Ulysses sa tanong ng matanda. Di yata't nakaramdam din ng maabuelo. Lo, mukhang dinalaw ako ni Mayumi. Paniniguro ng binata. Nililindang ka lang ng iyong paningin at pakiramdam, Ulysses. Tandaan mo, hindi lahat ng magaganda ay mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sa buhay natin bilang albularyo at babaylan ay kailangan natin ng ibayong pag-iingat. Huwag kaagad magtitiwala. Unahin ng tamang hinala. Mahabang paalala ni Lolo Yuno. Siya nga po. Sa ngayon naman si Lola Martina. Lo, sa palagay nyo, sino ang pangahas na bisita ko kagabi? Matamaan siyang tinitigan ng matanda. May pinahiwating ngunit mas pinili niya munang manahimik dahil may pagdududa pa ang matanda. Malalim na nag-iisip si Ulysses sa mga paalala ng kanyang lolo. Pagkuway, tumayo si Lolo Yuno. Kinuha ang langis na gawa tuwing Semana Santa. Inilagay sa bulak at ginamot ang mga kalmot na sugat ng apo. Martina, pakikuha mo nga ang malilit na kahon sa loob ng aking bowl. Malumanay na utos niya sa may bahay. Agad namang tumalima si Lola Martina. Pagbalik ay hawak niya ang pulang kahon na may katamtamang laki. Binuksan niyon ni Lolo Yuno at kinuha kasing laki ng butil ng munggo na pinagsamang kulay ginto at brilyante. Ano ho yan, Lo? Nagtatakang tanong ni Ulysses. Trabong ko ito. Pumutya ng matandang tuko. Hindi madaling kunin ito dahil kailangan ng iba yung pag-ingat. At tamang oras. Tuwing 3:00 lamang ng madaling araw kung lilitaw ang matandang tuko. Nasa ulo nito, umiikot-ikot ng mutya na kapag kinuha mo, usang maglalaho ang naturang tuko. Taglay ng mutyang ito, ang isang kakaibang lakas na kumakapit sa'yo. Hindi ka madaling magagapi ng mga masamang nilalang na kaaway mo. Ito ay isang rabongko mutya ng matandang ahas mula sa bundok ng Kanseyaw na matatagpuan sa ilaga ng San Ines, kung saan pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mababangis ng mga hayop. Taglay nito ang sobrang talas ng pakiramdam, paniksing pagkilos at malalaman mo ang traidor na pagkilos ng kalaban. Paglalahad ni Lolo Yuno. Hawak naman ng kulay ginto
na bilog at kasing laki ng holen. Nagtataglay ng bertud at agimat ang bawat mutya na yan. Darating ang takdang panahon na kailanganin mo mahabang pagsasalaysay ni Lolo Yulo. Namanga si Ulysses sa mga narinig at nasaksihan mula sa kanyang lolo. Nasa kanyang balintataw kung paano nakipagbuno ang kanyang lolo makuha lamang ang mga mutya. Tuturuan kita kung paano mo gamitin ang dalawang mutya laban sa mga masasamang elemento dahil tiyak na babalikan ka ng iyong panauhin kagabi. May pag-alala sa boses ng puting matanda. Imbunto, 6:00, papagabi na, kaya naisipan ni Ulysses na umuwi galing sa mapalad na batis. Doon sila nagsanay ng kanyang lolo. Lahat ng enerhiyang galing sa kalikasan at talas ng pakiramdam ay unti-unti nang napag-aralan ni Ulysses. Nauna nang umuwi si Lolo Yuno dahil tutulong pa ito kay Lola Martina sa pagluluto ng kanilang hapunan. Pasipul-sipul pa si Ulysses sa daan, sa gitna ng parang nasa kondisyon ng kanyang isipan at katawan. Medyo madilim sa kanyang daraanan, gawa ng mga naglalakihang mga puno. Bigla siyang napatigil dahil umiba ang atmosfera ng kapaligiran. Hinapa niya ang kutsilong gawa sa buntot pagi at ang dalawang mutya na nasa kanyang bulsa. Biglang umihip ang kakaibang lamig ng hangin na nagbadya ng huni ng iba't ibang mga hayop sa kapaligiran. May naririnig siyang mga bulong, ungol, angil na masasakit sa kanyang pandinig. Bigla siyang napatakip ng tenga. Mas lalong sumakit iyon na animoy may mga bubuyog doon na nakapaligid sa kanya. Nakakangilo, umikirot ang kanyang ulo. Nakakapanghina ang tunog na kumokonekta sa loob ng kanyang sentido. Impit na sigaw ni Ulysses. Kaagad niyang iwinasiwas ang kutsilyo sa hangin, sabay ng pag-usal ng latin ng kanyang isipan. Kinontra niya ang maitim na mahikang nagpapahirap sa kanyang pandinig. Isang malutong na halakak ang narinig niya sa kalawakan. Hindi niya matukoy kung saan iyon nagmula. "Sino ka? Magpakita ka!" Ilalas na sigaw ni Ulysses. Hindi siya dapat magpadaig sa nilalang na kasalukuyang pinaglalaroan siya. "Yan lang ba ang kaya ng agimat mo? Hindi pa nag-uumpisa ang laban na duduwag ka na," tinig ng isang babae, kasabay ng nakakahindak na halakak. Sa di kalayuan, nakita ni Ulysses ang isang hugis tao na nakatayo. Sa tulong ng pusyaw na sinag ng buwan, nakita niya ang halos kulay itong nitong kasukulan. May hawak na malaking tungkol at sa dulo ay may dalawang ulo ng serpente. Siya si Ursula, ang aswang at mangkukulam na lola ni Mayumi. "Humanda ka. Magtotoos na tayo. Pagbabayaran mo ang pagkitil mo sa buhay ng apo ko." Nag-usal ang babae ng Latin kasabay ng mga nakakabinging ungol. Patid ni Ulysses na itim na mahika ang inuusal ng kalaban. Kaya kinukontra niya ito. Nag-uusal siya ng dasal na Latin. Agad nagpaliparan ang mga baging, nagkiskisan ng mga sanga, at nagsasayawan ng mga dahon. Dagdag pa ang uli ng mga panggabing hayop na nakakatakot pakinggan. Tinaas ni Ursula ang hawak na baston at nagbugayon ng apoy kasabay ng isang nakakakilabot na halakak. Nakailag si Ulysses, ngunit natablisan ang kanyang braso. Napaubo siya dahil amoy asobre ang ibinuga ng naturang baston. Sobrang hapdi ng kanyang paso. Parang nanonood ang sakit sa kanyang kaibuturan. "Ano? Kaya pa ba? Alam ko may mutya kang hawak, ngunit di ako natitinag dyan," sigaw na galak ng bruwang si Ursula. Nagpakawala muli ng apoy mula sa baston si Ursula at nahagip ang binti ni Ulysses. Nasunog ang kanyang pantalon, kaya nagpagulong-gulong siya sa damuhan. Panay naman halaklak si Ursula. "Ganyan,
Papahirapan muna kita bago kita patayin. Napapangawi si Ulysses habang kumikirot ang mga paso. Kailangan niyang maghandaan pa ang traidor na estrahiya ng kalaban. Paika-ika siyang bumangon. Nagitla siya nang marinig mula sa itaas ang ugog ng iba't ibang uri ng mga insekto. Nagmistula estatwa si Ulysses dahil kasing lapad ng baniga ang dami ng mga insekto. Dumilim ang himpapawid at nagbabadya ng mas matinding sagupaan. Mga alagad kong insekto, pagpiyastahan ang katawan ng ipitsuging albularyo. Sipsipin ng dugo, inin ng laman, hanggang sa maging buto na lang ang matira. Matitikman mo ang pinakamasakit na katapusan. Ang bagsik ng aking kapangyarihan ang siyang tatapos sa inyong angkan. Sigaw ng aswang at mangkukulam na si Orsora. Kahit paano, karamdam ng bahagyang takot si Ulysses. Hindi niya akalain sobrang bagsik ng kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang lumaban kahit iniinda niya ang kumikirot ng mga paso. Agad niyang hinawakan ng dalawang mutya na nasa bulsa. Ang kabilang kamay ay nakahawak sa kutsilyo. Umikit at taimtim na nag-usal ng latin. Unti-unti niyang naramdaman ang nanunuot ng kakaibang lakas sa kanyang sistema. May kung anong pwersang gumagabay sa kanya. Itinaas ang hawak na kutsilyo. Umikinang iyon. Kumpul-kumpul na sumugod ang mga insekto. Ngunit isa-isang nasusuog ang mga iyon sa tuwing tatamaan ng agupit ng kutsilyo. Napakabilis ng bawat kilos ni Ulysses. Para siyang ipo-ipo sa likse. Naglay niya ang nakakapaloob na agimat ng dalawang mutya. Walang kapaguran niyang iniiskrima ang mga bababagis na insekto. Hindi makapaniwala si Orsola sa nasaksihan. Nagliliyab siya sa galit. Hindi niya akalaing may kakalaban sa itim niyang kapangyarihan. Hindi ito maaari. Galit na galit niyang sigaw. Uli niyang itinaas ang baston ng kadiliman. Humingala sa kalawakan at sumigaw ng mga nakalibing na bangkay sa ilalim ng lupa. Inuutusan ko kayong bumangon, magasik ng lagim sa buong Santa Ines. Takutin at kitilin ng buhay ng mga immortal, sigaw ni Orsola. Samantala, sa malayong kapatagan ng Barrio Santa Ines at San Matias, ay may libingan at punting simbahan kung saan dinadaos ang huling basbas sa mga ililibing doon. Unti-unting bumangon ang mga kalansay at animoy zombie na naglalakad patungo sa direksyon ng Santa Ines. Kumakalimbang ang kampana sa hindi matukoy na dahilan. Bahagyang naalarma at nakaramdam ng kilabot ang mga mamamayan ng Santa Ines. Kahit ang kalapit na pamayanan ng San Matias, halos aligaga ang lahat. May ilang sumisilip sa siwang ng kanilang tahanan. Umaalungnong at umiingay ang iba't ibang uri ng mga hayop. Lahat nabaghan nagtaka ng hilabot. Nagbabadya ng panganib dahil sa di ordinaryong mga ingay at tunog. Idagdag pa ang animoy na bubulok na amoy at asopre na humahalo sa hangin. Halos lahat ng mga residente ay agad nagsarado ng mga bintana at pintuan. Sinigurado nilang mahigpit ang kakatali ng bawat siradura. Ramdam nila Lolo Yuno at Lola Martina na may hindi panganib. May naamoy silang pamilyar, ang asopre. Orsola! Magkasabay na sambit ng dalawang matanda. Napatakip ng ilong si Lola Martina dahil sa sobrang sangsang ng nalalanghap niyang amoy. Delikado to, Yuno. Di yata't inutusan ni Orsola ang mga bangkay na bumangon mula sa kanilang himlayan sa pantahan ni Lola Martina. Maari nga, Martina, dahil sa nakakasulaso na amoy na umaalo sa hangin.
Sang-ayon naman si Lolo Yulo. Habang mahigpit na itinali ang mga siradora ng bawat pintuan. Si Ulysses baka mapano siya. May pag-aalala sa boses ni Lula Martina. Pagdasal natin ang kanyang kaligtasan. Alam ko kakayanin niya. Kumpiyansang ni Lula. Mukhang mas babagsik ang pagbabalik ni Orsola. Alam ko darating ang pagkakataong ito. Ang muli niyang pagsalakay. Ngunit napaghahandaan na namin ito ni Ulysses sa tulong ng mga mutya, maika, bertud at mabuting kalooban ng ating apo. Alam ko, magwawagi ang kabutihan. Determinadong saad ni Lolo. Hawak kamay silang nag-usal ng dasal na Latin upang kahit paano'y maproteksyonan ang kanilang pamayanan. Agad nilang sinabitan ng pinatuyong tinik ng kawayan ang bawat bintana at pintuan. Umupo ang dalawang matanda sa harap ng kunting altar at taimtim na nagdarasal. Sa kinaroroonan ni Ulysses ay may ilang kagat ng mga insekto sa balat ni Ulysses. At mas lalong umilot ang mga laptos niya. Ngunit hindi yon iniinda. Tuloy-tuloy lang ang laban niya. Nang maubos ang mga insekto ay kaagad na hinarap ng binata, si Orsola. Sino ka nga ba? Sino ka nga bang talaga? Buong tapang na tanong dito ang binata. Nag-uuyam at naghihimagsik na tingin ang pinukol ng bruwang si Orsola. Sa halip na sagutin ay umalakak ito at itinaas ang baston. Nagmistulang nakakakilabot ang pamayanan ng Santa Ines ng mga oras na yun. Literal na kilabot ang namamayani sa bawat isa. Tuwang-tuwa si Orsola sa nakikita mga bangkay na sinusunod siya. Parang musika, kanyang pandinig at alulong ng mga aso at impit na iyakan ng ilang mga residente. Matalim mang titig niya sa bahay ni na Lolo Yulo. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang maalala ang pagkasawi ng kanyang nag-iisang anak sa kamay ng mga albularyo at mga babaylan. 30 taon na ang nakakaraan. Lumapit siya sa bahay nila Lolo Yuno at may naisip kung paano palalabasin ang dalawang matanda. Nagbalat kayo siya bilang si Ulysses. Siyan sa iyong kagitingan, binata. Ngunit malapit ng maghating gabi at kailangan ko nang tapusin ang walang kwentang labanang ito. Pang-iinsulto ni Orsola. Saglit niyang itinaas ang baston at iginalaw sa kawalan. Hindi inaasahan ng binata ang sunod-sunod na pangyayari. Mga baging na nagsulputan na kung saan ang nabilis na nga iginapos siya sa isang punong makapit sa kanya. Isa pang traidor na kilos ni Orsola na hindi niya nailagan. Lumaban ka ng patas, traidor, galit na sigaw ni Ulysses. Bumalakhak lamang ang naturang aswang at mangkukulam bilang tugon. Ngayon, pupunta ako ng Baryo Santa Ines. Tatapusin ko ang iyong pinagmulan, binata. Umbanda ka, Yuno at Martina. Magtotoos tayo, sigaw ni Orsola na umieko sa buong kagubatan. Wag mo silang pakialaman. Huwag kang duwag. Ako yung harapin mo. Pagpupumiglas ni Ulysses. Ngunit sobrang higpit ng mga baging na umulupot sa kanyang baywang. Duwag! Sabay nitong sabi. Umalakak lamang ang bruwang si Orsola habang nilalamon ng kadiliman. Hilalas ang binata nang biglang nagsipagbabaan ang mga tuko mula sa itaas ng puno kung saan siya nakatali. Pinagkakagagat ng mga hayop ang baging na nakagapos kay Ulysses, kaya siya nakawala. Sa Baryo Santa Ines, maririnig ang mga ungol at panaghoy ng mga papalapit na naaagnas ng mga bangkay. Para silang nagpuprosesyon habang
paika-ikang naglalakad, may santel mo pang palukso-lukso sa ere. Lolo Yuno, dali buksan niyo ang pintuan at may malubhang sugat. Humihingal na sigaw ng kaboses ni Ulysses sa labas ng bakuran. May pagdududa na nagkatinginan sina Lolo Yuno at Lola Martina. Akmang tatayo na si Lola Martina, ngunit pinigilan siya ng kabiyak. Huwag kang padalos-dalos. Maaring nililim lang tayo ng ating pagdinig, bulong ni Lolo Yuno. Ano ka ba? Alam ko. Sisilip lang ako sa siwang ng bintana, tugon ni Lola Martina. Nangunot ang noo ni Lola Martina nang makitang nakatayo si Ulysses sa labas ng bakuran habang hawak ang kunwari may tama ng tagiliran. Hindi natinag ang dalawang matanda kahit anong pagmamakaawa ng tumatawag sa labas, dahil kahit kailanman hindi ugali ni Ulysses ang tumawag sa labas ng bakuran. Kaya napagtanto nilang dinadaya sila ng kung sino man ang nasa labas. Dahil sa walang indikasyon na pagbuksan ni Orsola o si Orsola, alam niyang nakakahalata ang mag-asawa, ay lalong nag-alab ang kanyang kinikimkim na galit at puot. Yuno, Martina! Magtotoos tayo. Lumabas kayo rin, mga duwag. Sabay na nakakangilong angil ng bruwang si Orsola. Maigpit na hawak ni Lolo Yuno ang buntot pagi, habang isa ay nasa kamay ni Lola Martina. Nasa tabi nila ang kahon na naglalaman ng mga gamit sa panggagamot at mga pangontra sa kulam. Nagwisik ng agwa bendita si Lola Martina sa paligid, kaya lalong nag-uulol sa galit si Orsola. May hawak siyang isang itim na manika na ginagawa niyang kwintas. Kaagad niyang tinaas sa ere at tinusok ng kanyang mahaba at matutulis na mga kuko. Agad na pahiyaw si Lola Martina habang sapu-sapu ang tiyan. Yuno, sobrang sakit ng aking tiyan, hiyaw ni Lola Martina. Napaluhod siya dahil animoy binubunot ang kanyang mga laman loob. Kaagad yung kinontra ni Lolo Yuno gamit ang puting sinulid. Tinali niya yon sa tiyan ni Lola Martina. Kasabay ng pagdiin, ibinalik niya kay Orsola ang ulam. Narinig niyang umiyaw sa sakit ang naturang mangkukulam. Bawat gamit ni Orsola na pinamahay pa ay ibinabalik ito ni Lolo Yuno sa kanya. Sa kabilang banda, lumusob na sa kabayan ang mga bangkay. Pilit nilang binubuksan ang mga bakod na nakapalibot sa bawat kabayan. Ngunit hindi nila madaling mabuksan dahil na rin sa inusal na proteksyon ni Lolo Yuno. Patuloy ang labanan nila Lolo Yuno at ni Orsola. Kapwa sila nasasaktan. Si Lola Martina na may dala marahil sa katandaan at medyo mabilis siyang manghina. Gayunpaman, pinilit niyang tulungan si Lolo Yuno. Uy, nakayupip na silang dalawa sa kawayang sahig. Wala sa labas ng katawan ang kanilang mga tama, kundi sa loob ng kanilang katawan. Gamit ang maiwagang baston ni Orsola, ay napasok niya ang bahay ni na Lolo Yuno. Maligayang muling pagkakita, Yuno at Martina. Hindi niyo ba ako kakamustahin? May pang-uyam sa tinig ni Orsola. Ano, Yuno? Kaya pa ba? Ngayon mo ipamalas ang iyong tapang kasama si Martina. Ang kandang albularyo, ang kandang babaylan, laban sa angkan ng aswang mangkukulam. Hindi na sumagot sina Lolo Yuno at Lola Martina dahil sa iniindang sakit ng katawan. Kaya mas lalong tumindi ang galit ni Orsola. Mga walang kwenta, mga walang binatbat, dapat sa inyo mamatay na. Ipapalasap ko sa katawang lupa ninyo ang walang pangalawang sakit na paraan ng pagkitil nyo. Ang inyong buhay, ipapatikim ko sa inyo
ang ganti ni Orsola. Kaagad niyang itinaas ang baston at naging isa iyong mahabang latigo na may mga tinik. Akmang ihahampas niya yon sa katawan ng dalawang matanda. Nagbiglang may isang bagay ang lumilipad sa ere. Agad iyong bumaon sa likod ni Orsola, kaya naudlot ang kanyang balak. Nalilisik ang kanyang mata sa galit nang makita si Ulysses. Biglang nagliyab ang katawan ng mangkukulam. Unti-unting natupok ang katawan ni Orsola at nagiging abo. Mabilis yung binuhusan ng binata ng agua bendita na nakita niya malapit sa kinaroroonan ni Lola Martina. Tuluyan iyong naging abo. Sa ilang saglit ay natunaw na parang bula. Bigla ring nawala ang nagliparang bangkay sa labasan. Agad dinaluhan ni Ulysses ang dalawang matanda. Pinaupo niya ang mga iyon. Tinamplasan ang langis. Unti-unting balik ang natural na lakas ng mga ito. La, okay lang ba kayo? Nababahalang tanong ng binata. Oo apo, salamat sa wakas, matatahimik na ang Santa Ines. Wala na si Orsola. Sino ba talaga si Orsola? Nagtatakang tanong ni Ulysses. Ang pamilya ni Orsola ay isang dayo dito. 30 taon na ang nakakaraan. Mailap sila sa mga kanayon, kaya doon nila piniling manirahan sa bundok sa gilid ng kuweba. 3 silang mag-anak. Isang babae at ang kanyang apo na babae. Ang napaslang mo marahil yun ang kanyang apo na si Mayumi. Lumipas ang 1 buwan lamang, unti-unting namamatay ang mga alagang hayop dito sa Santa Ines. Bagong silang na sanggol, may mga taong dinadapuan ng kakaibang karamdaman. Tanging laman loob ang nawawala sa mga pinapatay nila. Kami ng lola mo ang pinupuntahan upang sila'y gamutin. At doon nagsimulang manghinala kami sa mga bagong salta. Walang sino mang nakakaalam kung saan sila nanggaling. Dahil sa sunod-sunod na patayan, ay naglakas loob kaming magronda kasama ang ilang kaanak naming mga babaylan at albularyo. Isang gabi, nasaksihan namin ng karumal-dumal na pag-atake ng anak ni Orsola sa isang bagong panganak na kalabaw. Agad namin siyang sinibat, kaya tinamaan siya sa balikat. Ngunit mabilis siyang nag-anyong ibon at umipit palayo. Sinuyod namin ang kagubatan at pinuntahan sa kanilang tirahan. Ngunit wala kaming naabutan doon, kundi ang nakahandusay na nakatawan ng isang babae. Nangilabot kami sa aming nakita sa loob ng kubo. Iba't ibang gamit sa pangkukulam at mababahong mga langis. Kaya kaagad naming sinunog ang naturang kubo kasama ang mga gamit at ang wala ng buhay na aswang. Alam naming hindi na mabubuhay ang anak ni Orsola dahil may lason ang sibat na yon. Salamat apo, tuluyan ang nalusaw si Orsola at wala nang gagambala pa dito. Mahabang pahayag ni Lolo Yuno. Matamis ng ngiti ang nakapaskil sa mga labi ng tatlo habang kanya-kanya silang haplas ng sagradong langis. Wakas,